May mga hapon na parang humihinto ang oras sa loob ng bahay nila, lalo na kapag naririnig niya ang pamilyar na kaluskos ng tsinelas sa may pinto. Hindi pa man nagsasalita ang mister niya, alam na niya ang sasabihin. Parang ritual na paulit-ulit na inuukit sa hangin ang mga salitang iyon, hanggang maging bahagi na ng katahimikan. Sa bawat paglingon niya, may kakaibang panatag sa dibdib niya na para bang sa simpleng eksenang yon, buo na ang mundo niya. Hindi niya alam na minsan, ang mga ganitong sandali ang unang nawawala kapag may lamat na palang dumarating. Sa probinsya, simple lang ang buhay nila. Umaga ay kanya ang kusina, ang tunog ng kumukulong kape, ang amoy ng sinaing at ang liwanag na dahan-dahang pumapasok sa bintana. Hapon ay sa labas siya, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, palitan ng tawa at balita. Gabi naman ay pamilya, hapagkainan, sabay-sabay na ulam, sabay-sabay na pagod. Ganito ang ikot ng araw-araw niyang mundo, paulit-ulit pero hindi kailanman nakakabagot. Para sa kanya, ang ganitong katahimikan ay biyaya, hindi kakulangan. Ang mister niya ang tipo ng lalaking kilala ng buong barangay. Masipag, maaasahan, at laging may baong kwento. Kapag may sirang gripo, siya ang tinatawag. Kapag may handaan, siya ang may dalang biro. Buti ka pa, swerte sa asawa. Madalas marinig ng babae mula sa mga kapitbahay. At tuwing naririnig niya iyon, napapangiti lang siya. Hindi dahil nagyayabang siya, kundi dahil ramdam niyang totoo. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan ng mister niya na hindi lang siya mabuting asawa, kundi mabuting tao. Tuwing dapit hapon, bago tuluyang lumubog ang araw, naririnig na niya ang pamilyar na paalam. "Sandali lang ako," sabi ng mister habang kinukuha ang sombrero. "Manghuhuli lang ako ng palaka sa bukid. Wala iyong espesyal, karaniwan." Minsan nga inaasar pa niya ito. "Huwag kang magpapagabi ha, baka maunahan ka ng palaka." Tatawa ang lalaki, hahalik sa noo niya, at aalis na parang wala lang. At sa mga sandaling iyon, hindi sumasagi sa isip niya na may ibang kahulugan pala ang mga simpleng paalam. Sanay siyang magtiwala. Sa tagal ng pagsasama nila, natutunan niyang ang tiwala ay hindi ipinaglalaban araw-araw. Kusa itong nabubuo kapag paulit-ulit kang pinipili. Naniniwala siya na ang katahimikan ng buhay nila ay hindi dahil wala silang problema, kundi dahil marunong silang humarap dito. Kapag may tampuhan, pinag-uusapan. Kapag may pagod, pinapatawad. Kaya kapag tahimik ang bahay, hindi siya kinakabahan. Para sa kanya, ang katahimikan ay tanda ng kapanatagan. May simpleng pangarap lang siya at hindi yun maluho. Gusto lang niyang tumanda ng payapa, magkasama, walang gulo, walang lihim na kailangang itago. Gusto niyang dumating ang panahong pareho na silang mabagal kumilos, pareho na silang paulit-ulit magkwento, at pareho pa ring magkahawak kamay sa gabi. Sa isip niya, sapat na ang ganoong buhay. Wala siyang hinihinging sobra, basta totoo at buo. Sa loob ng bahay nila, ramdam ang pamilyar na init. Hindi perpekto ang mga gamit, may mga gasgas ang mesa, may bitakang pader, pero puno ito ng alaala. Ang mga halakhak ng mga bata, ang mga kwentong paulit-ulit ng narinig, ang mga gabing tahimik lang silang dalawa. Parang walang puwang ang trahedya sa ganitong tahanan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pintuang unti-unting nagsasara, tuwing dapit hapon, may munting tanong na hindi pa niya kayang bigkasin. At doon nagsimulang kumilos ang isang katahimikang hindi na pala payapa. May mga pagbabago talagang hindi agad sumisigaw, pero marunong bumigat. Parang boses na bahagyang mas mabilis kaysa dati. Parang hiningang laging nagmamadali kahit walang hinahabol. Napansin niya iyon isang hapon habang nakatayo ang mister sa may pinto. Hawak ang sombrero, nakatingin sa sahig imbes na sa kanya. Hindi naman nagbago ang mga salita. Pareho pa rin ang paalam.
pero may kakaiba sa tono. Parang may takot na sumisingit sa pagitan ng bawat pantig. Parang may iniingatang oras na ayaw maubos. "Sandali lang ako," sabi ng mister. Mas mabilis kaysa dati. "Manghuhuli lang ng palaka sa bukid." Dati, sinasabi iyon ng may ngiti. Minsan may kasamang biro. Ngayon, parang obligasyon na lang. Napatingin siya sa orasan. Hindi dahil nagmamadali ang oras, kundi dahil parang pare-pareho na ang oras ng pag-alis. Kapag dapit hapon, kapag sakto nang lumulubog ang araw, palaging ganoon. Walang palya, walang tanong. At doon niya unang naramdaman ang munting pagkabahala na pilit niyang itinulak palayo. Habang tumatagal ang mga araw, napapadalas ang pag-alis ng mister. Hindi na lang minsan o 2 beses sa isang linggo. Halos araw-araw na. Kapag tinatanong niya kung kailangan ba talagang pumunta, may sagot agad. "Maaga lang ang palaka ngayon. Sayang ang huli." Sandali lang naman. Walang galit sa sagot, pero wala ring lambing. At kahit ayaw niyang aminin, may kirot tuwing naririnig niya ang parehong dahilan. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Isang gabi, napansin niya ang direksyon ng mga hakbang ng mister mula sa bintana. Hindi niya sinasadya. Nakatayo lang siya roon, hawak ang baso ng tubig, nang makita niyang kumana ng lalaki. Hindi yon ang daan papuntang bukid. Ilang beses na niyang dinaanan iyon nung mas bata pa siya, noong sabay pa silang naglalakad papunta roon. Ngayon, ibang kalsada na ang tinatahak ng mister. Isang kalsadang pamilyar, pero hindi kailanman nauugnay sa mga palaka. Mabilis niyang ibinaba ang kurtina, parang ayaw niyang makita ang sarili niyang hinala. Kinabukasan, sinubukan niyang gawing biro ang tanong. Nakatayo siya sa kusina habang nagkakape ang mister. Parang wala lang, parang simpleng usisa. "Napansin ko lang," sabi niya, may pilit ng ngiti. "Bakit parang iba na ruta mo pagpapunta sa bukid?" Sinadya niyang gawing magaan ang boses. Ayaw niyang marinig ang kaba sa loob niya. Sa totoo lang, umaasa siyang tatawa ang mister at sasabihin kung bakit. Umaasa siyang may paliwanag na sapat para patayin ang iniisip niya. Tumawa nga ang mister pero hindi tulad ng dati. Mabilis, maikli. "Ikaw naman," sagot nito. "Kung ano-ano iniisip mo, palaka lang yon." Hindi siya tiningnan ng matagal. Kinuha lang nito ang susi, parang tapos na ang usapan. Sa sandaling iyon, may kung anong lumamig sa pagitan nila. Hindi siya nasaktan dahil sa sagot, kundi dahil sa paraan ng pagsagot. Parang may pader na biglang itinayo, tahimik pero matigas. Maghapon niyang inalala ang palitang iyon. Habang nagwawalis sa bakuran, habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, habang naghahanda ng hapunan, walang malinaw na ebidensya, walang konkretong mali, pero may pakiramdam na ayaw mawala. Parang bato sa dibdib na hindi naman masakit, pero ramdam. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na huwag maging praning, na huwag sirain ang katahimikan dahil lang sa kutob. Pinili niyang manahimik muna. Hindi dahil wala siyang tanong, kundi dahil natatakot siya sa sagot. Sa gabi, katabi niya ang mister sa kama. Pareho silang nakatingin sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang hindi niya binigkas, ang mga tanong na iniiwasan niyang itanong. At habang nakikinig siya sa mahinang paghinga ng lalaki, may isang malinaw na pakiramdam ang kumurot sa kanya. May binabagong direksyon ang buhay nila, at hindi na ito papunta sa dati nilang bukid. May mga gabing mas masakit ang paghihintay kaysa sa anumang sigawan. Nakaupo siya sa harap ng hapagkainan, nakatitig sa ulam na unti-unti nang nawawala ang init, habang ang kutsara ay paulit-ulit niyang inililipat sa kamay kahit hindi naman siya kumakain. Dati, sabay silang dumarating sa oras ng hapunan, sabay nagkukwento tungkol sa maghapon. Ngayon, palaging may bakanting upuan sa tapat niya, at bawat minutong lumilipas ay parang tahimik na tanong na walang gustong sumagot. Kapag dumidilim na sa labas at wala pa rin ang mister,
Doon niya mas ramdam ang bigat ng katahimikan. Sa palengke, nagsimula niyang maramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao. Hindi direkta, hindi lantaran, pero sapat para makaramdam siya ng pagkailang. May mga kapitbahay na biglang tumatahimik kapag dumadaan siya. May mga bulong na humihinto kapag napalingon siya. Isang tindera ang minsang nagsabi, "Ang sipag pa rin ng mister mo ah?" Sabay ngiting may kahalong kahulugan. Napangiti lang siya pabalik, pero sa loob niya, may kumurot. Bakit parang may alam sila na siya mismo ay hindi pa sigurado? Mas naging mapagmasid siya sa bahay. Napansin niyang hindi na basta-basta iniiwan ng mister ang cellphone kahit saglit lang. Dati, kahit saan lang iyon nakapatong, sa mesa, sa sofa, minsan sa banyo. Ngayon, palaging nasa bulsa, palaging nakaharap pababa kapag inilapag. Kapag may tumunog, agad nitong kinukuha, parang may hinahabol na mensahe. Isang beses, tinanong niya kung sino ang kausap. Sinagot lang siya ng kaibigan, sabay palit ng usapan. Hindi siya nakipagtalo, pero ang simpleng sagot ay hindi na sapat. May mga gabing umuuwi ang mister na may dalang amoy na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito amoy ng putik o damo na karaniwan niyang inuuwi mula sa bukid. May halong pabango, banayad pero malinaw. Una, sinisi niya ang sarili. Baka nag-iiba lang ang panlasa niya sa amoy. Baka nag-iilusyon lang siya. Pero nang maulit iyon at muling maulit, hindi na niya kayang baliwalain. Tuwing yumayakap ang mister, parang may pader sa pagitan nila. Hindi dahil malamig ito, kundi dahil may ibang naroroon. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa kabilang street. Wala siyang sadya roon, pero napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa tapat ng bahay, nakangiti, nakatingin sa direksyon ng daan. Pamilyar ang mukha, pamilyar ang ngiti. Ito ang kapitbahay na madalas niyang makasalubong, laging may bati, laging may papuri. Ngayon, ang ngiti nito ay parang masyadong sanay, masyadong kumpiyansa. Nang magtama ang mata nila, bahagyang tumango ang babae at doon niya naramdaman ang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi niya, mas mabigat ang pakiramdam. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maging asawa na puro hinala. Ayaw niyang sirain ang kung anumang natitira sa katahimikan nila. Pero habang tumatagal, ramdam niyang nauubos siya sa kakaisip. Bawat gabi, inuulit-ulit niya sa isip ang mga eksena, ang mga tingin, ang mga amoy, ang mga sagot na kulang. Hindi pa man niya alam ang totoo, ramdam na niya ang bigat nito. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niyang bumukas ang pinto. Dumating ang mister, pagod ang itsura, pero alerto. Ang mata. "Kumain ka na?" tanong niya. Pilit na normal ang boses. "Mamaya na," sagot ng lalaki. Sabay hawak sa cellphone. Walang tanong, walang kwento. Doon niya napagtanto na hindi lang siya naghihintay ng mister tuwing gabi. Naghihintay siya ng katotohanan. At habang pinapatay niya ang ilaw sa kusina, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na sapat ang katahimikan. Kailangan na niyang makatiyak. Kahit anong sakit pa ang kaakibat nito, may mga sandaling ang katawan mo ang nauuna bago ang isip. Bago pa niya mapigilan ang sarili, nasa labas na siya ng bahay, bitbit ang isang desisyong matagal nang umuukil-kil sa dibdib niya. Hindi ito galit, hindi rin selos. Isa itong tahimik na pagnanais na makita ang totoo gamit ang sariling mata. Habang naglalakad siya sa alikabok ng kalsada, dama niya ang tibok ng puso niyang parang may hinahabol na sagot na matagal nang nagtatago. Hindi siya nagmadali. Sinadya niyang maglakad ng normal, parang karaniwang hapon lang na may pupuntahan siya. May mga kapitbahay na bumati. May mga batang naglalaro sa gilid. May amoy ng nilulutong ulam mula sa mga bahay. Lahat pamilyar. Lahat ordinaryo. Pero sa loob niya, may kaba na hindi na niya kayang itago.
Sa bawat hakbang papunta sa kabilang street, mas bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may isang pinto sa loob niyang unti-unting bumubukas. Nang makita niya ang gate, agad niyang nakilala ang figura. Ang mister niya. Nakasandal, isang paa ang nakaangat. Parang komportableng-komportable sa lugar na yon. Hindi yon ang itsura ng lalaking galing sa bukid. Walang putik sa tsinelas, walang bakas ng pagod sa katawan. Parang matagal na itong nakatayo roon. Parang hindi nagmamadali umalis. Doon niya unang naramdaman ang paninikip ng dibdib. Hindi pa dahil sa babae, kundi dahil sa pagiging pamilyar ng eksena. Narinig niya ang tawanan bago pa niya nakita ng buo ang babae. Isang halakhak na hindi niya malilimutan dahil ilang beses na niya iyong narinig. Sa palengke, sa kanto, sa tuwing nagkakasalubong sila, lumabas ang babae sa may pintuan, hawak ang braso ng mister niya na parang natural lang, parang matagal nang ginagawa. Ang tagal mo? Biro ng babae, sabay tawa. At doon niya narinig ang sagot ng mister. Malinaw, walang alinlangan. Mamaya ulit, sabi nito. May ngiting may kasunduan. Parang may sumabog sa dibdib niya. Hindi malakas, pero sapat para mawalan siya ng balanse sandali. 2 taon ng paghihinala, mga gabing naghihintay, mga tanong na nilunok niya. Lahat nagsiksikan sa isang iglap. Gusto niyang umatras. Gusto niyang magkunwaring hindi niya nakita. Pero may kung anong tumigas sa loob niya, isang lakas na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Hindi siya umiyak, hindi siya napasigaw. Tumayo lang siya roon at saka humakbang palapit. Tumigil ang tawanan nang mapansin siya. Nagbago ang ihip ng hangin, parang biglang lumamig ang paligid. Nanigas ang mister. Napabitaw ang babae sa braso nito. Ilang segundo ang lumipas na walang nagsasalita, pero ramdam na ramdam ang tensyon. Siya ang unang bumawi ng boses kahit nanginginig ang dibdib niya. Talaga bang palaka ang hinuhuli mo? Tanong niya. Hindi sumisigaw, pero malinaw at diretso. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng mister. Pilit na kalmado, pero halatang nabigla. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ito. Hinahanap ang lalaking minahalan niya sa loob ng mga mata nitong biglang umiwas. Ako ang dapat magtanong niyan, sagot niya sa wakas. Sa loob ng ilang taon, dito ka pala nahuhuli. Ramdam niya ang panginginig ng boses niya, pero hindi niya hinayaang bumigay. Lumabas ang babae ng tuluyan, nanginginig ang mga kamay. Hindi ganito ang iniisip mo, sabay sabi, pero mahina. Parang alam nitong hindi na sapat ang paliwanag. Hindi mo kailangang magsalita, putol niya. Hindi galit, kundi pagod. Hindi ikaw ang pinakasalan ko. Bumalik ang tingin niya sa mister at doon niya ibinato ang tanong na matagal niyang kinikimkim. Gaano katagal? Hindi agad sumagot ang lalaki. Huminga ito ng malalim, parang naghahanap ng tamang salita. Makinig ka muna, sabi nito. Umiling siya, isang maliit na galaw, pero puno ng bigat. Hindi, mariin niyang sagot. Sumagot ka. At sa katahimikang yon, bago pa man mabitawan ang susunod na salita ng mister, alam na niyang wala ng atrasan. Ang katotohanang matagal niyang iniiwasan ay handa nang humarap sa kanya at hindi na niya ito tatakasan. Hindi niya narinig ang sarili niyang boses sa unang segundo matapos niyang ibato ang tanong. Talaga bang palaka ang hinuhuli mo? Lumabas iyon na mas matalim kaysa inaasahan niya. Parang salitang matagal nang kinulong at ngayon lang pinakawalan. Ang paligid ay biglang nanahimik, parang may humigop ng hangin sa buong kalsada. Ang tawanan na kanina lang ay buhay na buhay, biglang naputol na parang pinatay ang ilaw. Sa loob ng dibdib niya, may apoy na nagsimulang umakyat, hindi na kayang pigilan. Nanigas ang mister niya. Hawak pa rin ang gate na parang yun na lang ang nagbibigay sa kanya ng balanse. Ang kapitbahay ay napaatras ng isang hakbang na walang nang nanangiti. Nanlaki ang mata. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo
Pero ramdamang tinginan ng mga dumudungaw sa bintana. Ang mga pintuang bahagyang bumubukas. May batang huminto sa paglalaro. May matandang napasandal sa bakod. Parang buong barangay ay biglang naging saksi sa isang eksenang matagal nang binubuo. At doon niya naramdaman na hindi na ito pribadong usapan. Humakbang siya palapit sa mister. Diretso, walang alinlangan. "Tingnan mo ako," sabi niya. Mariin pero kontrolado. Pilit siyang tinignan ng lalaki, pero halatang nanginginig ang panga. "Huwag mo akong gawing tanga," dugtong niya, sabay turo sa pagitan nila. Gaano katagal? Hindi na siya nakangiti, hindi na rin galit sa anyong marahas. Pero ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Wala na siyang balak paliguin ang katotohanan. "Makinig ka muna," simula ng mister, pero agad siyang umiling. "Hindi," sagot niya. "Mas malinaw pa kaysa dati. Ngayon ka sasagot." Huminga ng malalim ang lalaki, parang sumuko na ang balikat. "2 taon, sabi nito, mahina pero sapat para marinig ng lahat. Parang may pumutok sa loob ng ulo niya. Isang tunog na hindi maririnig ng iba, pero yayanig sa buong pagkatao niya. 2 taon, ulit niya. Parang sinusukat ang sakit ng mga salitang yon. 2 taon ng paghihintay, 2 taon ng mga gabing malamig ang hapunan, 2 taon ng pagtitiwala na hindi pala sinuklian. Naramdaman niya ang bigat ng mga mata sa paligid, ang mga bulong na nagsisimula ng gumapang. Gusto niyang lumubog sa lupa, pero pinili niyang manatiling nakatayo. Kung masakit, mas masakit ang tumakbo. Nagsalita ang kapitbahay, nanginginig ang boses. "Akala ko tapos na kayo," sabi nito, halos pabulong. Lumingon siya rito, hindi galit ang tingin, kundi isang pagod na hindi na maitatago. "Kung may konsensya ka," sagot niya, hindi ka aasa sa salita lang. Bumalik ang tingin niya sa mister at doon niya nakita ang lalaking minahal niya na ngayon ay hindi na niya kilala. Walang paliwanag na sapat, walang dahilan na tatanggapin niya. "Uuwi na ako," sabi niya sa wakas, tahimik pero matatag. Walang sumagot. Tinalikuran niya ang dalawa, ang gate, ang kalsadang puno ng mata at bulong. Sa bawat hakbang pauwi, ramdam niya ang panginginig ng tuhod pero hindi siya huminto. Sa likod niya naiwan ang mister na nakatayo sa gitna ng tinginan. Walang masabi, walang mahawakan. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto na ng marahan. Parang ayaw niyang mag-ingay. Bumagsak siya sa silya, doon lang niya hinayaang bumigay ang dibdib niya. Wasak ang loob niya, pero malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng mga gabing haharapin niya mag-isa. Dala ang katotohanang hindi na niya maitatanggi. Hindi siya naniniwala sa lamig ng hangin, pero ng gabing iyon, nanginginig ang mga kamay niya kahit nakasara ang lahat ng bintana. Parang may humigop ng init sa loob ng bahay, iniwan ang bawat sulok na hungkag at mapait. Umupo siya sa sala, hindi para magpahinga, kundi para pakinggan ang sarili niyang paghinga na hindi na pantay. Wala namang nagsara ng pinto, pero ramdam niya ang bigat na parang may lumabas at hindi na bumalik. Sa katahimikan, mas malakas ang mga tanong kaysa sa anumang ingay. Ang mesa na dati nilang pinagtatawanan ay naging salamin ng alaala. Nariyan pa ang gasgas kung saan minsan niyang naibagsak ang plato sa kakatawa. Ang upuang madalas upuan ng mister kapag may ikukwento. Bawat dingding ay may bakas ng mga pangakong binigkas ng buo ang loob. Ngayon ay parang mumunting bitak na hindi na maitatago. Dumaan siya sa kusina, hinaplos ang lababo at napahinto. Dito siya naghugas ng pinggan habang naghihintay. Hindi siya umiyak, tila ubos na ang luha, pero hindi ang sakit. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga gabing naghihintay siya. Ang hapunang lumalamig, ang orasan na tila sinasadya ang bagal na bagal.
Ang cellphone na tahimik. Naalala niya ang sarili niyang boses. Mamaya na lang, na parang panata sa sarili para manatiling kalmado. Ilang beses niyang ipinagtanggol ang mister sa isip niya. Ilang beses niyang pinatahimik ang kutob. Ngayon, bawat paggunita ay may kasamang pagsisisi. Hindi dahil nagtiwala siya, kundi dahil napagod siyang maghintay. Nawala ang saysay ng mga pangako na minsang naging sandigan niya. Tayo hanggang dulo. Walang lihim. Pamilya muna. Mga salitang binitawan na parang panghabang buhay. Ngayon, parang mga papel na binasa sa ulan, kupas at marupok. Sinubukan niyang ulitin ang mga yon sa isip, baka sakaling bumalik ang dating tibok ng tiwala. Pero wala na. Ang mga salita ay hindi na makapagtatayo ng pader laban sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, tinanggap niyang may mga pangakong hindi para sa lahat. Sa labas, nagbago ang ihip ng mga tingin. Kapag dumaraan siya sa kalsada, may mga kapitbahay na biglang nag-aayos ng halaman. May mga mata na umiwas, may mga bulong na pinigil. Hindi lantaran, pero sapat para maramdaman niyang hindi na siya kasama sa dati niyang mundo. May isang bumati, maikli, pilit, parang may pagitan na. Hindi siya nagalit, mas pinili niyang umunawa kahit masakit. Sa ganitong mga sandali, mas malinaw kung gaano kabigat ang kahihiyan na hindi mo naman kasalanan. Sa gabi, humarap siya sa salamin at unang beses niyang tinanong ang sarili ng diretsahan. Sapat ba ako? Mahina ang tanong, pero tumagos. Sinuri niya ang mukha niyang pagod, ang mga mata na sanay maghintay, ang mga kamay na laging nagbibigay. Walang agarang sagot, at iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil kulang siya, kundi dahil napaniwala siyang baka ganoon nga. Humiga siya sa kama na may bakanting espasyo sa tabi, isang puwang na mas malaki kaysa sa anyo nito. Pinikit niya ang mga mata, hindi para matulog, kundi para pigilan ang alon ng alaala. Sa dilim, may isang malinaw na paghinga ang pumasok, hindi galing sa labas, kundi sa loob niya. Hindi pa niya alam kung paano babangon, pero alam niyang hindi siya mananatiling ganito. Sa katahimikang iyon, may munting paghinto, isang hinga bago ang susunod na hakbang. Hindi siya umiwas sa salamin noong umagang iyon. Karaniwan, dinaan-daanan lang niya ang refleksyon niya. Parang ayaw makipagkilala sa babaeng nakikita niya roon. Pero ngayon, huminto siya. Tinitigan niya ang sariling mga mata. Pula, pagod, pero gising, walang luha, wala ring panginginig. Sa unang pagkakataon, mula nang mabasag ang mundo niya, hindi siya umiiyak. At doon niya naramdaman na may nagbago, kahit hindi pa malinaw kung ano. Ganito ka na ba? Bulong niya sa sarili, hindi bilang paninisi, kundi bilang tanong. Naalala niya kung sino siya bago naging asawa, bago naging taga-intindi ng lahat ng pagod, ng lahat ng dahilan. Babae siyang may sariling boses, may sariling desisyon, may sariling mundo. Hindi lang siya ang naghihintay tuwing gabi. Hindi lang siya ang nag-aayos ng nasira. May mga panahong siya rin ang inuuna at hindi niya ikinahiya iyon noon. Umupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ang alaala na bumalik. Ang mga araw na kaya niyang tumawa nang walang iniintinding oras. Ang mga gabing hindi niya sinusukat ang sarili niya base sa presensya ng iba. Doon niya napagtanto na unti-unti niyang nawala ang sarili niya. Hindi dahil kinuha, kundi dahil kusa niyang ibinigay. Hindi iyon kasalanan, pero hindi rin yun dahilan para manatili. May kumatok sa pinto bandang hapon. Kaibigan niya. Hindi madaldal, hindi pala kwento, pero laging nandoon kapag kailangan. Umupo sila sa kusina. Walang handa, walang seremonya. Ilang minuto silang tahimik, sapat para maging totoo ang sandali. Hindi mo kasalanan to, sabi ng kaibigan. Diretso, walang paligoy. Hindi niya agad sinagot, pero sa dibdib niya, parang may unti-unting gumagaan.
Alam ko, sagot niya kalaunan, mahina pero buo. At sa pagsambit niya noon, parang unang beses niyang pinaniwalaan ang sarili. Hindi siya kulang, hindi siya mali. May mga taong piniling lumihis at hindi iyon sukatan ng halaga niya. Ang simpleng katotohanan yon, ang dahan-dahang nagpatigil sa galit na matagal niyang kinikimkim. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang nag-iiba ang timpla ng damdamin niya. Hindi na siya nagigising na may bigat sa dibdib na parang may nakapatong. May lungkot pa rin, oo, pero hindi na yon galit na gustong sumabog. Napapalitan ito ng linaw, isang tahimik na pag-unawa sa nangyari at sa kung ano ang hindi na niya babalikan. Hindi niya kailangan ng paghihiganti para umusad, kailangan niya ng desisyon. Habang nagliligpit siya ng bahay, napansin niyang iba na ang kilos niya. Mas maingat, mas malinaw ang galaw. Parang bawat ayos ng gamit ay may kasamang pagpili. Ano ang ititira? Ano ang bibitawan? Hindi niya tinapon ang mga alaala. Tinanggap niya ang mga ito bilang bahagi ng naging siya. Pero hindi na niya hahayaang itali siya ng mga ito sa katahimikang hindi pala kapayapaan. Isang gabi, bumalik siya sa salamin. Ngayon, mas tuwid ang tindig. Hindi na, sabi niya sa sarili, hindi pa bulong. Hindi na ako babalik doon. Hindi na siya babalik sa katahimikang nilulunok ang tanong. Hindi na siya babalik sa buhay na umaasa sa paliwanag na hindi dumarating. Sa sandaling iyon, buo ang pasya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang hangganan. Sa labas, pareho pa rin ang mga tunog ng gabi. Tahol ng aso, yabag ng dumaraan, hangin sa mga dahon. Pero sa loob niya, may bagong ritmo. Hindi pa niya alam ang susunod na hakbang, pero alam niyang hindi na siya tatayo sa parehong lugar. At habang pinapatay niya ang ilaw, may isang hiningang malalim, isang pahinga, bago ang paglakad palayo sa dati, papunta sa sarili niyang tinig. Hindi niya ipinagsigawan ang pagbabago. Sa halip, parang lihim na inayos niya ang sarili, tahimik at dahan-dahan, na parang sugat na hinahayaan munang magsara bago galawin. Sa umaga, nagtitimpla pa rin siya ng kape, nagwawalis pa rin ng bakuran, pero iba na ang tibok sa loob niya. Hindi na siya gumigising para patunayan ang kahit ano kanino. Gumigising siya dahil gusto niyang ayusin ang sarili niyang mundo. Kahit pa isa-isa lang ang hakbang, pinili niyang unahin ang mga anak. Isang gabi, tinawag niya ang mga ito sa sala. Walang drama, walang paligoy. May mga bagay na nagbago, sabi niya, malinaw at diretso. At ayokong malaman niyo sa iba. Hindi niya dinetalye ang sugat, pero hindi rin niya tinago ang totoo. Sinabi niyang hindi perpekto ang mga matatanda at hindi lahat ng pangako ay natutupad. Nakinig ang mga bata, may takot, may tanong, pero may tiwala. At doon niya unang naramdaman ang lakas, hindi dahil kontrolado niya ang lahat, kundi dahil tapat siya. Sa labas ng bahay kumalat pa rin ang tsismis na parang usok. May mga matang sumusunod, may mga salitang pabulong, may mga tanong na hindi niya sinasagot. Kapag may bumabati siya pabalik, pantay at kalmado. Kapag may umiwas, hinayaan niya. Hindi na niya kailangan ipagtanggol ang sarili sa mga kwentong hindi niya sinimulan. Sa katahimikan niyang iyon, may respeto, kahit hindi lahat ay naiintindihan. Unti-unti, napansin niyang nagbabago rin ang kilos ng mister. Dati, matikas ang lakad, puno ng kwento at kumpiyansa. Ngayon, may pag-aalangan sa bawat hakbang, may mga salitang bitin. Kapag nagkakasalubong sila, umikli ang tingin nito. Parang may gustong sabihin pero walang lakas. Isang gabi, tinangka nitong makipag-usap pero naputol sa gitna. Ayusin natin, sabi nito. Halos pakiusap. Tumangulang siya, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtatapos ng usapan. Ang kapitbahay sa kabilang street
ay nagsimulang mawala sa eksena. Hindi na lumalabas sa oras na dati lagi niyang nakikita. Hindi na rin sumasama sa mga kwentuhan sa kanto. Parang unti-unting nilamon ng sarili nitong katahimikan. May mga nagsabi na nahihiya raw. May nagsabing natakot. Hindi na niya inusisa. Para sa kanya, sapat nang hindi na ito bahagi ng araw-araw niyang paningin. Sa gitna ng lahat, may bagong lakas na umusbong sa kanya. Hindi ito ang lakas na sumisigaw o nananakit. Isa itong tahimik na buo, parang haliging hindi gumagalaw kahit anong lindol ang dumaan. Napansin niyang mas diretso na siyang magsalita. Mas malinaw ang mga hangganan. Kapag may tanong na ayaw niyang sagutin, sinasabi niyang hindi siya handa. At iyon ay sapat na. May mga gabing bumabalik ang lungkot, pero hindi na siya tinatangay. Hinahayaan niya itong dumaan, parang alon na, hindi na niya kinakatakutan. Sa mga sandaling iyon, inuulit niya sa sarili ang dahilan kung bakit siya tumayo. Para sa sarili, para sa mga anak, para sa buhay na gusto niyang mabuo muli. Hindi niya minamadali ang paggaling. Alam niyang may mga bagay na kailangang maramdaman bago tuluyang bitawan. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, may huminto sa kanya. Isang kapitbahay na dati madaldal, ngayon ay maingat. "Matatag ka," sabi nito. Parang nagugulat sa sariling sinabi. Ngumiti siya, hindi dahil proud, kundi dahil totoo. Ang tibay ay hindi laging makikita sa taas ng boses. Minsan, makikita ito sa kakayahang manatiling kalmado habang gumagalaw ang lahat sa paligid. Pagdating niya sa bahay, umupo siya sa may bintana at tumingin sa labas. Pareho pa rin ang kalsada, ang mga puno, ang mga bahay. Pero iba na ang pakiramdam. May hinahandang hakbang ang loob niya. Hindi pa malinaw kung ano, pero ramdam niyang malapit na. Sa katahimikang yon, may banayad na tensyon, parang hinga bago magsalita. At alam niyang ang susunod na paggalaw ay hindi na magiging tahimik, pero magiging kanya. Hindi niya inaasahan ang katok, pero hindi rin siya nagulat. Parang matagal na itong naghihintay sa gilid ng gabi, handang sumingit sa sandaling humupa ang ingay ng paligid. Nang buksan niya ang pinto, nandoon ang mister, nakayuko, hawak ang isang supot na walang laman ng kahit anong kabuluhan. Hindi na ito ang lalaking may kumpiyansang lakad, may kwentong handang ipamigay. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking may bigat sa balikat at pagod sa mga mata. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. Halos pabulong, parang takot marinig ang sariling boses. Hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan niya muna ang anyo nito. Hinahanap kung anong emosyon ang uunahin. Galit, lungkot, awa. Sa huli, tumabi siya at pinapasok ang lalaki. Hindi dahil handa siyang magpatawad, kundi dahil handa na siyang makinig ng hindi natitinag. Umupo sila sa sala na minsan ay puno ng tawanan. Ngayon, tanging tiktak ng orasan ang maririnig. "Nagsisisi ako," agad na sabi ng mister. Sunod-sunod, parang takot maubusan ng pagkakataon. "Alam kong mali ang ginawa ko. Handa akong ayusin lahat. Handa akong bumawi." Sa bawat salita nito, may bahagyang kurot sa dibdib niya. Hindi na matalim, hindi na nakakabagsak, pero nandoon pa rin. Ang sakit ay bumalik. Oo, pero parang alon na alam na niyang salubungin. Tumingin siya sa lalaki, hindi na naghahanap ng paliwanag, kundi ng katotohanan. "Ayusin paano?" tanong niya. Mahinahon. "Ayusin ang alin?" Napahinto ang mister, napakamot sa batok, parang batang nahuling may kasalanan. "Basta, lahat," sagot nito. Kulang, malabo. At doon niya naramdaman ang kakaibang linaw. Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay may laman. "Makinig ka!" Dugtong ng mister, bahagyang tumaas ang boses. "Mahal pa rin kita. Nagkamali lang ako." Hindi siya napangiti, hindi rin napailing. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumayo, hindi para umalis, kundi para tumayo sa sariling espasyo.
Hindi yan ang tinatanong ko. Sabi niya, malinaw at diretsyo. Ano talaga ang gusto mo? Ang tanong ay hindi patibong, kundi huling pagkakataon para maging totoo. Tahimik ang mister. Hindi ang katahimikang may iniisip, kundi ang katahimikang walang mahawakan. Bumukas ang bibig nito, nagsara, muling bumukas, parang naghahanap ng salitang hindi dumarating. Gusto kong ayusin. Ulit nito, mas mahina. At doon niya nakita ang malinaw na sagot sa kawalan ng sagot. Hindi nito alam ang gusto niya. At sa sandaling iyon, malinaw na rin sa kanya ang sarili niyang pasya. Hindi sapat ang gusto. Sabi niya, hindi pa sigaw. Hindi rin malamig. Hindi sapat ang pagsisisi kung hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Bumagsak ang balikat ng mister, parang tuluyang bumitaw ang huling pisi ng kumpiyansa. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umatras. Nandoon lang siya, buo, matatag. Hindi na naghihintay. May mga sandaling gusto pa rin niyang maniwala. May bahagi ng puso niyang gustong bumalik sa dati, sa pamilyar. Pero mas malakas na ngayon ang tinig na matagal niyang pinatahimik. Ang tinig na nagsasabing hindi na niya kailangang magkasya sa kalahating sagot. Ang tinig na nagsasabing sapat na ang paglilinaw para umusad. Tumayo ang mister. Parang gustong magsabi pa, pero walang lumabas. Babalik ako, sabi nito sa wakas. Parang pangako sa sarili. Tumango siya, hindi bilang pag-asa, kundi bilang pagtatapos ng gabi. Nang magsara ang pinto, walang bigat ang iniwan. Sa halip, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Isang senyales na may nagbago na talaga. Umupo siya muli sa sala at ipinikit ang mga mata. Hindi na siya nanginginig, hindi na rin siya umaasa. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kapangyarihang hindi niya kailanman hinabol. Ang kapangyarihang magtanong, makinig, at pumili. At alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pag-ayos ng nakaraan, kundi sa pag-angkin ng hinaharap. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Nang muling humarap ang mister sa kanya, dala ang mukha ng isang taong umaasang may babalikan pa. Malinaw ang tinig niya na parang matagal nang hinubog ng katahimikan. Hindi na kita babalikan, sabi niya. Diretso, walang palamuti, walang galit. Ang mga salitang yon ay hindi lumabas bilang sandata, kundi bilang desisyong matagal nang pinanday sa loob niya. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Napakurap ang mister, tila hindi agad naunawaan ang narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Pilit ang boses, parang umaasang magbabago ang kasunod. Umupo siya sa tapat nito, tuwid ang likod, buo ang loob. Ibig kong sabihin, sagot niya, hindi ko na kayang ibalik ang tiwala. Hindi ito paratang, hindi rin paghuhusga. Isa itong malinaw na pag-amin ng hangganan. Isang linya na hindi na niya tatawirin kahit gaano pa kalakas ang hila ng nakaraan. Sinubukan ng mister na magsalita, pero tila nauunahan siya ng sariling paghinga. Pwede pa nating subukan, sabi nito. Mas mabilis na ngayon, mas desperado. Magbabago ako, pangako. Umiling siya. Dahan-dahan, parang batang pinapaalalahanan na may mga pangakong huli na para tuparin. Hindi lahat ng nasira, sabi niya, ay kayang ayusin ng pagbabago. Ramdam niya ang sariling tibok. Hindi na nagkakandara pa, hindi na naguguluhan, buo na. Unang beses niyang nagsalita, hindi bilang sugatan, hindi bilang asawang iniwan sa gitna ng tanong, kundi bilang babaeng alam na ang halaga ng sarili. Hindi kita kinamumuhian, dagdag niya, malinaw at kalmado. Pero hindi rin kita babalikan. Ang mga salitang iyon ay parang pintuang marahang isinara. Walang kalabog, pero may katiyakan. Sa mukha ng mister, may bahid ng galit na biglang sumiklab. Kasunod ang kawalan. Ganito na lang ba yon? Biglang taas boses ng mister, nanginginig ang panga.
Parang wala tayong pinagsamahan? Hindi siya natinag. Hindi siya umatras. May pinagsamahan tayo, sagot niya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako babalik. Sa bawat salita, mas lalo niyang naramdaman ang paglipat ng kapangyarihan mula sa taong humihingi patungo sa taong pumipili. Hindi ito laban. Isa itong pagtatapos. Nawala ang kontrol ng mister. Napalakad-lakad ito sa sala, napakamot sa ulo, parang naghahanap ng sagot sa mga dingding. Ano pang gusto mong gawin ko? Tanong nito. Halos sigaw. Tahimik siyang tumayo, hindi para sumabay sa galit, kundi para tapusin ang usapan. Wala, sagot niya. Wala ka nang kailangang gawin para sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakabingi. Ito'y malinaw, matatag, at puno ng tapang. Sa sandaling iyon, may bumalik sa kanya. Ang dignidad na unti-unting kinuha ng mga gabi ng paghihintay, ng mga tanong na walang sagot. Hindi niya ito binawi sa pamamagitan ng panalo o pagkatalo ng iba. Binawi niya ito sa sarili. Sa pag-angat ng baba, sa tuwid na balikat, sa pagtangging maging kalahati ng isang desisyong hindi buo. Ang bahay na minsang tahimik sa sakit ay naging tahimik sa tapang. Isang katahimikang hindi na nagtatago ng luha. Kinuha ng mister ang mga susi, parang walang direksyon ang kilos. Huminto ito sa pintuan. Tila may huling sasabihin. Hindi siya tumingin. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil sapat na ang nasabi. Nang magsara ang pinto, walang pagbagsak na narinig, walang drama, walang eksena. Ngunit may malinaw na paghinga ang pumasok sa dibdib niya, parang unang hinga matapos ang mahabang paglangoy. Umupo siya sa sala at pinakiramdaman ang paligid. Pareho pa rin ang mga kasangkapan, ang mga anino sa dingding, ang liwanag na pumapasok sa bintana. Pero iba na ang pakiramdam. May tapang nananahan sa katahimikan, may lakas na hindi na kailangang ipaliwanag. At doon, sa gitna ng katahimikang yon, alam niyang may susunod pang haharapin, hindi na bilang sugatan, kundi bilang babaeng handang panagutan ang pinili niyang wakas at simula. Hindi na niya hinabol ang tunog ng mga yabag papalayo. Nang magsara ang pinto sa likod ng mister, hindi yon sumabog, hindi rin kumalabog. Parang isang hiningang marahang binitiwan matapos ang mahabang pagpigil. Walang sigawan, walang eksena, walang kapit sa bisig. Naiwan ang sala na may bakas ng init na unti-unting naglalaho at sa pagitan ng mga anino, may pakiramdam na tapos na ang isang kabanata kahit hindi pa malinaw ang kasunod. Tumayo siya roon, nakapirmi, hinayaang tumahimik ang katawan bago ang isip. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang may mga puwang na kusa nang nagsasara. Ang kapitbahay sa kabilang street, ang ngiting dati laging nasa hangin, ay tuluyang nawala sa eksena ng barangay. Wala na sa palengke, wala na sa kanto, wala na sa mga salubong na may pilit na bati. Parang naglaho ang presensya at kahit may mga tanong na gustong sumiksik, hindi na niya hinabol ang sagot. Minsan, ang pagkawala ay mas malinaw na paliwanag kaysa sa anumang kwento. May mga kaibigang nanatili, tahimik pero totoo. Sila ang dumating ng walang dalang payo, umupo lang, nag-alok ng kape at nakinig. Mayroon ding umiwas, parang natakot sa bigat ng katotohanang ayaw nilang hawakan. Hindi niya ito sinama sa talaan ng mga sugat. Tinanggap niya na may mga relasyon talagang nakadepende sa katahimikan. At kapag nawala iyon, kusa ring humihiwalay ang mga taong ayaw makakita ng pagbabago. Sa gitna ng pag-aayos ng mga araw, may mga bagay na kusa niyang binitawan. Ang mga gamit na may bigat ng alaala, ang mga ruta na paulit-ulit nagbabalik sa dati, ang mga tanong na hindi na kailangang sagutin. Doon niya natutunan na hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga nawala para bigyang daan ng paghinga, para ipaalala na ang espasyo ay hindi laging kakulangan. Minsan,
Ito ang simula ng paghilom. May mga gabing bumabalik ang lungkot na parang bisitang hindi na niya ikinagugulat. Umuupo siya sa gilid ng kama. Pinapakinggan ang sarili niyang paghinga. Pinipiling huwag takbuhan ang pakiramdam. Hindi na siya wasak. Pagod lang at minsan malungkot. Natutunan niyang may pagitan ang dalawang yon. Ang lungkot ay dumadaan. Ang pagkawasak ay nananatili. At pinili niyang huwag manatili. Unti-unti, naging pamilyar ang bagong normal. Ang umaga na walang tanong kung may uuwi. Ang hapagkainan na tahimik pero hindi mabigat. Ang mga desisyong kanya at kanya lang. Naging maingat ang kilos niya. Hindi dahil takot, kundi dahil malinaw ang hangganan. Sa mga simpleng gawain, pagdidilig ng halaman, pag-ayos ng kabinet, may kasamang paggalang sa sarili na dati nauubos sa kakahintay. Isang hapon, may nagtanong kung kamusta na siya. Napaisip siya bago sumagot. Okay na, wika niya, hindi bilang pagtatakip, kundi bilang katotohanan na may mga antas. Hindi perpekto, hindi masaya sa lahat ng oras, pero buo. At habang naglalakad siya pa uwi, may napansin siyang tahimik na pagbabago sa loob. Isang pag-unawang dahan-dahang umaangat. Parang liwanag na hindi pa sinisikatan ng lahat, pero sapat para makita ang susunod na hakbang. Sa pagitan ng pagkawala at pagtanggap, may binubuo pang kahulugan. At handa na siyang pakinggan yon. May mga sandaling ang katotohanan ay dumarating hindi bilang sigaw, kundi bilang marahang pag-angat ng ulap sa loob ng isip. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang isang lumang resibo na hindi na niya matandaan kung bakit itinabi nang biglang sumagi ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Kailan pa siya nagsimulang magbigay nang hindi na niya sinusukat kung may bumabalik? Sa pagitan ng papel at mga alaala, may dahan-dahang pagliwanag. Hindi masakit, pero hindi rin komportable. Parang ilaw na tumama sa mata matapos ang mahabang dilim. Isa-isang pumasok sa isip niya ang mga sandaling siya ang laging nag-aayos. Siya ang umuunawa kapag pagod. Siya ang nagbubuhat kapag may kulang. Siya ang tumatahimik kapag may tanong. Dati, ipinagmamalaki niya ang kakayahang magtiis. Akala niya iyon ang sukatan ng pagmamahal. Ngayon, malinaw na sa kanya ang kabayaran. Unti-unting nauubos ang sarili. Napagtanto niyang matagal na siyang nagbibigay ng higit sa natatanggap at hindi yun kabutihan. Iyon ay paglimot sa sarili. Sa katahimikan ng bahay, narinig niya ang sarili niyang hinga at doon niya naintindihan ang isang mas mahirap na katotohanan. Ang katahimikan noon ay hindi pala kapayapaan. Isa lang itong pahinga ng sigalot, isang paraan para iwasan ang banggaan. Kapag hindi nagsasalita ang lahat, akala niya ay maayos. Pero ang totoo, may mga bagay na kailangang marinig at kapag piniling patahimikin, doon nagsisimulang mabulok ang tiwala. Ang katahimikan, kapag mali ang gamit, ay nagiging kasabwat ng kasinungalingan. Hindi na niya sinisi ang sarili dahil sa nangyari, pero hindi rin niya pinalampas ang aral. Ang tunay na sugat ay hindi ang pagtataksil. Ang tunay na sugat ay ang pagpili niyang magtiis kahit may mali na siyang nararamdaman. Sa bawat gabing pinili niyang manahimik, may bahaging naghiwa sa kanya na hindi niya pinansin. At sa pag-amin na iyon, may lungkot, pero may ginhawa rin. Dahil ang sugat na pinangalanan ay sugat na pwedeng gamutin. Lumapit siya sa salamin at tumingin ng matagal. Hindi na niya tinanong kung sapat siya para sa iba. Tinanong niya kung sapat ang paggalang niya sa sarili. Doon niya natutunan na ang respeto sa sarili ay hindi hinihingi. Pinipili. Pinipili sa bawat desisyong hindi mo tinatalikuran ng kutob. Pinipili sa bawat pagkakataong tumatayo ka kahit nanginginig. Pinipili sa pagtangging maging tahimik kapag ang katahimikan ay nagiging kulungan. Habang naglalakad siya sa labas, napansin niya ang mga dating pamilyar na tanawin na tila may bagong kulay. Ang kalsada ay pareho, ang mga puno ay pareho,
pero iba ang kanyang pagtingin. Ang kwento pala ay hindi lang tungkol sa panloloko. Ito ay tungkol sa paggising. Paggising sa sariling halaga, sa sariling boses, sa sariling hangganan. Ang pagtataksil ay naging mitya, hindi sentro. Ang sentro ay ang pagbalik niya sa sarili. May mga tanong pa ring sumisilip, ngunit hindi na sila nakakabigat. Bakit kailangang mangyari ang lahat? Bakit sa ganitong paraan? Sa paghinga niya ng malalim, doon naging malinaw ang sagot. Dahil may mga aral na hindi dumarating sa paalala. Dumarating sila sa pagbasag. At hindi para sirain ka, kundi para ipakita kung alin ang hindi na dapat buuin muli sa parehong paraan. Sa gabing iyon, isinara niya ang ilaw at humiga. Hindi para takasan ang isip, kundi para yakapin ang pag-unawa. Hindi niya binura ang nakaraan. Tinanggap niya ito bilang guro. May mga sugat pa, oo, pero may direksyon na rin. Sa pagitan ng pag-alala at pagbitaw, may isang malinaw na pasya na umuusbong. Hindi na siya babalik sa dating katahimikan. At sa pagkitid ng dilim, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa kung sino ang umalis, kundi sa kung sino ang pinili niyang maging. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon katahimik ang huling pag-uusap. Walang biglang pagtaas ng boses, walang basag na gamit, walang luha na kala na kailangang punasan. Umupo silang magkaharap sa sala na minsang naging saksi ng halakhakan at pangarap. Ngayon, saksi na lang ito sa katotohanang matagal nang hinihintay na bitawan. Sa pagitan nila, may espasyong hindi na kailangang punuin ng paliwanag. Hindi na kita tinawag para makipagtalo. Unang sabi niya, malinaw ang tono, walang bakas ng galit. Tinawag kita para matapos na to ng maayos. Napatingin ang mister sa sahig, parang doon naghahanap ng lakas ng loob. Tahimik siyang huminga. Saka nagpatuloy. Marami akong hindi nasabi noon, hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil pinili kong manahimik. At ngayon, pinili na niyang magsalita. Isa-isa niyang binanggit ang mga gabing naghihintay siya, ang mga tanong na nilunok, ang mga sandaling mas pinili niyang intindihin kaysa igalang ang sarili. Hindi siya nanumbat, hindi rin siya nagbilang ng kasalanan. Sinabi lang niya ang naramdaman niya noon, kung paanong unti-unti siyang nawala sa sariling buhay habang pinipilit ayusin ang sa iba. Sa bawat salita, mas gumagaan ang dibdib niya, parang tinatanggal ang bigat na matagal nang nakakapit. Tahimik ang mister, pero hindi na katulad ng dati ang katahimikan nito. Nang magsalita ito, hindi na para magpaliwanag, kundi para umamin. Nawala ang lahat, sabi nito, paos, pamilya, tahanan, tiwala. Akala ko may mahahawakan pa ako, pero wala na. Tumingin siya rito, hindi bilang tagapaghusga, kundi bilang saksi sa katotohanan. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa pagkatalo nito. Tanging isang malinaw na pag-unawa na may mga bagay talagang may kapalit. Hindi kita hihingian ng tawad, dugtong ng mister, parang nahihirapan sa bawat salita. At alam kong hindi mo rin tatanggapin. Tumango siya, dahan-dahan. Hindi dahil wala na siyang puso, kundi dahil hindi na niya kailangang punan ang kawalan ng iba. Ang tawad na huli ay hindi na lunas. Minsan, ito'y paalala lang ng mga panahong hindi ka pinili. Hindi ko isinasara ang pinto dahil galit ako, sabi niya. Tumayo. Tuwid ang tindig. Isinasara ko to dahil malinaw na sa akin ang pasya ko. Walang pinto ang isinara sa galit, kundi sa paggalang sa sarili. Walang dramatikong kilos, walang huling yakap na may halong pag-asa. Ang pagtatapos ay simple, pero buo. Isang linya na hindi na nila tatawirin. Tumayo rin ang mister. Hawak ang bag na hindi niya alam kung kailan pa nakahanda. Saglit silang nagkatinginan, parang kinikilala ang bersyon ng isa't isa na minsan nilang minahal. Ingat, sabi niya. Hindi bilang paanyaya, kundi bilang pagkilala.
sa naging bahagi nito sa buhay niya. Ikaw rin, sagot ng lalaki, mahina. Parang tanggap na ang bigat na dadalhin niya palabas. Nang umalis ang mister, walang bumagsak na luha sa pisngi niya. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil may tapang ng pumalit. Umupo siya sa sala, pinakiramdaman ang katahimikan na ngayon ay hindi na naninikip. Pareho silang umalis sa gabing iyon. Ang isa dala ang sugat na may bigat ng panghihinayang. Ang isa dala ang sugat na may lakas ng pagpili. Sa labas, naroon pa rin ang mundo. Pareho ang mga ilaw, pareho ang mga tunog. Pero sa loob niya, may malinaw na hangganan na nabuo. Hindi lahat ng pagtatapos ay may panalo. Pero may mga pagtatapos na nagbabalik ng dignidad, ng tinig, ng direksyon. At sa huling katahimikang yon, alam niyang magkaiba na ang lakas na bitbit nila palabas. At iyon ang tunay na wakas. Hindi na siya nagmamadali kapag lumalakad sa parehong kalsadang araw-araw niyang tinatahak. Dati, may kaba sa bawat hakbang. Parang may hinihintay na maaaring sumulpot mula sa likod ng bawat bakod. Ngayon, steady ang lakad niya, diretso ang tingin, malinaw ang isip. Bumalik siya sa dating ruta ng buhay, palengke, bahay, trabaho, pero may bagong bigat at linaw ang bawat galaw. Hindi na ito pagbabalik para ipagpatuloy ang dati, kundi pagbabalik bilang ibang tao. Mas tahimik ang bahay, oo, pero hindi na ito katahimikang naninikip sa dibdib. Kapag umuupo siya sa sala, maririnig pa rin ang tiktak ng orasan, pero hindi na ito nagpapaalala ng paghihintay. May espasyo na ngayon sa hangin, parang may puwang para huminga ng malalim. Ang mga kasangkapan ay pareho pa rin. Ang mga dingding ay may bakas ng nakaraan, pero hindi na sila mabigat. Sa katahimikang yon, mas magaan ang dibdib niya, at sapat na yon. Hindi na siya napapalingon sa kabilang street. Dati, bawat pagdaan ay may kurot, alaala, tanong, galit na hindi pa tapos. Ngayon, dumaraan siya roon na parang karaniwang daan lang, walang dagdag na kahulugan. Hindi niya kinakalimutan ang nangyari. Pinili lang niyang huwag doon tumira ang isip niya. Sa bawat hakbang na hindi na lumilihis ang tingin, mas lumalakas ang pakiramdam na may kontrol na siyang ibinalik sa sarili. Kapag dapit hapon, hindi na siya naghihintay ng paalam. Dati, may sandaling titigil siya sa ginagawa. Makikinig sa pinto, magbibilang ng oras. Ngayon, ipinagpapatuloy niya ang hapunan. Tinatapos ang gawain, inaayos ang sarili. Kung may darating, darating. Kung wala, sapat na ang presensya niya sa sariling tahanan. Ang dapit hapon ay hindi na panimulang punto ng pagdududa, kundi oras ng pahinga. May mga gabing umuupo siya sa balkonahe at pinapanood ang langit na unti-unting nagdidilim. Sa mga sandaling iyon, malinaw sa kanya ang natutunan. Ang katotohanan ay mas mabuti kaysa sa huwad na kapayapaan. Ang kapayapaan na binuo sa katahimikan at pag-iwas ay may singil, unti-unting pagkawala ng sarili. Mas masakit ang katotohanan sa simula, pero mas totoo ang pahinga nito sa dulo. At sa pahingang yon, may dignidad. Hindi niya sinasabing madali ang lahat. May mga araw pa ring mabigat, may mga alaala pa ring dumarating nang walang paanyaya. Pero ngayon, alam na niya kung paano tatanggapin ang mga iyon, hindi bilang hatol, kundi bilang paalala kung gaano na siya kalayo. Kapag may nagtanong kung kumusta siya, hindi na niya kailangang magpaliwanag. Isang ngiti, isang okay na, at sapat na yon, dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Sa pag-aayos ng mga simpleng bagay, pagdidilig ng halaman, paglalaba, pag-aayos ng mesa, may ritmong bumabalik sa buhay niya. Isang ritmo na hindi nakadepende sa presensya ng iba, kundi sa sariling pasya. Unti-unti, nagiging pamilyar ang bagong normal. At sa pamilyar na yon, may kalayaan. Hindi ito masaya sa lahat ng oras, pero totoo. At iyon ang mahalaga. Nagtapos ang kwento hindi sa pagkatalo,
kundi sa pagpili ng sarili, sa pagpiling hindi na maghintay sa maling oras, sa pagpiling magsalita kapag kailangan, sa pagpiling huminga ng buo. Habang pinapatay niya ang ilaw sa gabi, may isang malinaw na pakiramdam ang nananatili. Hindi na siya bumabalik sa dati para hanapin ang nawala. Bumabalik siya para dalhin ang natutunan. At doon nagsimula ang tahimik, matatag na simula. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.